Magandang gabi po muli sa lahat ng mga adventurers out there. Ito po muli si Ed Kalawag at ngayon po narito tayo sa isang lugar na kung saan merong isang abandonadong paupahan o apartment ang ating papasukin. Mayroong mga kwento ng mga paramdam sa loob. Pero syempre, kailangan na bago tayo maniwala ay patunayan muna natin. Gaya ng sinasabi ko ngayon, hindi muna ako gagamit ng mga electronic gadgets. Pwede siguro flashlight if ever madilim sa loob, no? Pero this time, alam ko po na wala pang gumagamit ito. Walang gumagamit ito. Wala akong napapanood na gumagamit ito. Actually, ito po ay improvise ko lang dahil for the needs today. Ito po ay salamin at kandila. An old shamanic practice po kung paano makipag-communicate at paano natin na-attract yung spirits to appear o magpakita sa atin. Ito po yung mirror. And syempre, mayroon pong certain spell o ritual na gagawin bago ito magamit. Mapapansin niyo yung reason kung bakit salamin at kandila kasi po, so imagine natin yung logic na ito ay may sindi. And then ito yung pinaka-flashlight ko supposed to be. And then kapag po may spirits dyan or entities na mag-reflect kahit hindi nakikita ng naked eye, pag ito po ay natapatan nito, magre-reflect po yung kanyang shadow, yung kanyang image sa wall. So imagine niyo po yung analogy ng Batman shadow na nakikita sa taas. So ganun po yung magiging function nito. So again, ito po, this is an old practice. This is an old shamanic way of investigating or communicating or interacting with different spirit and entities actually. Mukhang may naghihintay na sa loob. Nagri-ringing po yung tenga ko. And one of the indication na mayroong authentic entities nasa paligid is kapag umuugong yung loob ng tenga mo nung parang napakaliit na ugong. Isa po yun. So kung sino man yung mga nakaka-experience na ganon, it somehow may very strong higher vibration of frequency na nasa paligid. Okay? So ito po yung magiging function niya. So kapag nakasindi yung candles, ito po yung magsaserve na flashlight. So yung reflection ng candle mula dito, ang magre-reflect naman sa wall. And then kung may matapatan po ito na entities, yung reflection ng entities magre-reflect doon sa wall. Hindi po nila maiiwasan yon kasi ang mirror po is automatic portal yan. So hindi sila aware doon sa mirror. Ibig sabihin hindi nila ito pinapansin dahil alam nila ito na part nila ito. Kaya hindi sila umiiwas dito. Unlike doon sa mga gadgets, pwede nilang iwasan yon. So kasi dito po, hindi sila mag-e-exert ng energies. Unlike dun sa mga gadgets, para mapatulog nila yun, para mapagalaw nila, gagamitin po nila yung kanilang energy. Ito po, hindi sila gagamit ng energy, hindi sila mag-e-exert ng effort. And then during communication, ito po yung gagamitin ko, pencil. So question, bakit pencil? Pencil po kasi is mayroong carbon sa loob, which is also a conductor na kung saan kapag merong strong energy sa paligid, ay capable po yon na mapagalaw ito. Okay? So start tayo. Ako po si Lance. Sa family po namin yung itong compound na to, itong apartment. So, share ko yung kwento ng mga accounts ng mga tumira dun sa dulo, yung mga kwento nila na medyo nakakatakot, ganun. So, magsimula ako sa kwento dyan nung early 90s. May tenant kami, no? Sila Kuya Boyet, sila Kuya Bong. Tapos yung papa nila, si Manong Hilasio. So, si Manong, ang mga naalala ko sa kanya, pagka umaga, milig siya umupo dyan sa garahe. Tapos nag-ano siya ng mga manok. Tapos minsan madali siya mag-yosi. Para lang siya, naka-squat lang siya, tapos nag-yosi si Manong. Every morning, pagkahapon, ganyan. Tapos nangyari,
Unfortunately, dyan siya na, dyan siya na, nung namatay siya, dyan siya binurol. Si Manong. So, edi na, nung ano na siya, nawala na siya, yung mga tenant dito, yung mga bisita nila, ang dami mga kwento na nakikita nila. So, ay mga parang paramdam daw doon. So as you can see, abandoned po talaga siya dahil yung mga gamit niya ay nakatambak. Wow. Shock. Ano ba to? Ang bigat, masakit sa ulo ah. Okay. So dito tayo. So ganito po yan, no? So imagine niyo kung ako yung matatapat dito, magre-reflect yung shadow ko doon sa side na yun. So kapag nakita, ako po ay nandito sa likod niya. Then pag nag-reflect, may nag-reflect na shadow doon na hindi sa akin. That means meron talaga. Wow. Whew. Whew. May mukhang may yung namatay dito na inatake. Iba yung pakiramdam ng nung dibdib. Masakit. Parang sinasakal yung dibdib ko. So iwanan ko muna siya dito saglit. Yung dyan sa dulo kasi dati, sila, yung mahilig sa mga barkada. So itong apartment dati, busy to, laging may labas-pasok. So yung mga pumapasok dito, nakikita nila si Manong sa terrace na na naninigarilyo siya dun sa taas. Yun yung common, hindi lang isang beses nakita yun. Parang ang daming beses na nagsasabi na na nakita nila. Tapos may may instance din na yung kaibigan ng papa ko, meron siyang taxi na pinarada dito sa garahe. Kasi papa-repair yun eh. Ngayon yung taxi na yun, hindi siya kagad na ayos kasi pila pa dun sa talyer. So, natenga dito yung taxi na yun. Ang mga kwento ng mga dumadaan, nakikita na si Manong dun sa loob ng taxi na na nakaupo. May humihilik. Yung tunog ng yung tunog ng hilik ng tao na medyo hirap sa sa paghinga. Yung may ganun eh. Pag-akit sa taas, right side, pintuan.
Parang may built-in na cabinet ba yun? Nasa wall. Kung meron pang mga gamit dun. Sakyatin natin ito. Nakakaano. Ah. Matandang lalaki. Yung parang ang bagal niyang bumaba. Medyo mataba. Yung parang bloated yung tiyan. Yung itong side na to. Parang mabigat. Papokus nga ako ng cam dito. Pwede ba naan yung ilaw para mag-reflect dito sa ano? Kaya ba na mahina yung ilaw? Saan, sir? Hinaan yung ilaw, kaya ba? Kaya, sir. Pahina ako ng ilaw. Yan. Sige pa. Medyo mahina. Kailangan makuha natin yung reflection ng candle. Ayun o. Dali. Yan, yan. Yan. Yan, yan. Yan. Yan o. Kita mo? Ayan o, yung smoky figure. Ayan o. Ayan o, ayan o, nakatayo. Ano mo lang yung ilaw. Ayan o. So, titig, ayan o. Ayan. Sa tapat ng door. Ayan, smoky. Ayan, smoke figure lang. Ayan. Kita mo yan yung parang para siyang sapot na lilipad, pero hindi yan sapot o. Ayan. Focus ko yung kandila. Ayan o. Ayan. Yun. Hindi nyo kita? Hindi nakakita ba? Nakita natin. Para makita. Ganyan lang muna yung lighting. Tang. Pwede po ba akong tumuloy? Pwede po ba akong tumuloy? Ito po, dito kayo magsalita sa ano ko. Pwede ba akong tumuloy? Dito lang, focus mo lang dito yung cam. Yeah. Ayan. Ayun. Ito. Focus, di focus ba? Ganun ba? Ito. Ayan. Ayan siya. Kita mo? Ito, sa may pintuan mismo. Sino yung nakakakita dyan? Sino yung meron? Paano nga si... Sino ba kasama natin na nandyan? Si Ghost Trip. Si Tao, pakatawag na sa akin. Sir Ghost Trip? Si Sir Ghost Trip daw. Sir Noriel, tawag ka. Halika dito, sir. Punta ka doon. Ito. Tawag ka sa taas. Ito. Makikita mo to. Ayan. Sir, ayan o. Iaalis ko yung ano sa... Diyan ka na, sir. Aalis ko to dito. Tignan mo. Dito ka tumingin sa bibintuan. Ayan, kita mo yung parang shadow figure. Ayan, gumagalaw. Ayan.
Ayan o. Pag in-out ko yung cam dito, yung ilaw, kaya nakikita mo yan. Yan para siyang, alam mo, para sapot na nililipad. Yan yung parang fumes, para siyang, ano yan o. Oh. Hindi pwedeng dito naman gagaling yun kasi ayan siya. Ay, tingnan lang. Ayan. Oh, Oh. pag tinapatan ko ng ilaw, Parang naiiwan. Ayan, yung oh. anino. ayan o, naiiwan. Parang hapot. Kung medyo puputi, tapos umiitin o. Ayan. Oh, yun. Oo. Ayan. Mm. Yan. So, yan siya. Tutuloy na po ako. Patang. Bukas ako yun, sir, konti. Konti na. Oh. Ayan, pagdating dito. Wow. Whew. Grabe, lakas ah. Lakas. Ito. May built-in cabinet. Ito yung nakita ko sa baba. Ito yung sinasabi ko, may built-in cabinet ah. Dito sa area na to. Pwede ba tayong ano dito? Dito ako mag-establish na ano. Ito yung sinasabi ko sa baba na built-in cabinet. Ito. Connected sa kanya to. Ito yung area niya. Garam ako nung ano, nung patungan nung pencil. Try ko mag-ano dito. Tsaka yung patungan. Yung pinakapatungan. Yung pinakapatungan ng pencil. Yung metal. Yung metal na patungan ng pencil. Walang hangin na. Okay. Dahan-dahan lang, baka bumagsak. Establish ako ng communication. Okay. So again, explain ko po sa inyo. Ito yung wall kung saan nagre-reflect itong ilaw. So, ito yung pencil. So, ang way po para mapagalaw ang pencil is either tumalon tayo dito o gumalaw tayo ng malakas dito kasi ito ay magbabibrate. But then, kung mananatili po tayo na tahimik at walang galaw, walang movement, hindi gagalaw yung pencil. So itatry natin makipag-communicate dun sa naririto kay tatay. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero ang description ko sa kanya is medyo malapad siya na konti. Hindi naman mataba, pero medyo medyo malaki yung tiyan niya. Tapos yung buhok niya is parang maigsi yung gupit niya. Okay. So,
padim ako ng mga ilaw muna. Padim ako ng ilaw. Start ako na magtawagan siya. Tay, narito ako ngayon. Hindi para istorbohin ka o bulabugin ka. Narito po ako para tulungan po kayo na alisin na lahat ng inyong alaala sa lugar na to. Kung nais niyo po makipag-usap sa akin, ito pong lapis sa harapan ko. Maaari niyo po ba itong pagalawin? O di kaya gumawa po kayo ng tunog sa paligid na kayo lang yung makakagawa. Tinatawagan ko po ang inyong presensya. Asama. Sandali. Sandali. Kaya na bukas na ang lagusan mula sa inyong dimensyon patungo sa aking dimensyon. Tinatawagan kita. Tigil mo ang aking panawagan. Paramdam mo sa amin ang iyong presensya. Ito po yung galawin ninyo, yung lapis. Pwede niyo po ba itong pagalawin ngayon? Kahit bahagya lang po, kahit konti lang. Ayan na. Kahit konti lang, pagalawin niyo po yung lapis. Pakita niyo lang po sa akin yung galaw. Paramdam niyo po sa amin na naririto kayo at kaya niyo galawin ang lapis na to. May nais po ba kayong sabihin? Bakit po? Masama ang loob niya. Tay, bakit po masama ang loob niya? Mayroon pa ba ang ibang espiritu na naririto ngayon maliban kay tatay? Kung mayroon po, iparamdam niyo sa akin ang iyong presensya. Tay, kayo po yun sana yung gusto kong makausap.
May shadow dito sa side na to. Sino sa inyo naririto yung kasi may kilala na pangalan ay Joel? Namatay. May kasama tayo iba. Joel daw ang pangalan. Ayaw makipag-communicate ni tatay. Nagagalit siya. Masama yung loob niya. Alam mo yung emosyon na parang pakiramdam na pinabayaan siya. Inabando na. Amoy sigarilyo. Amoy upos na sigarilyo. Ba't ka doon? Amoy upos ba itong sahig? Amoy upos na sigarilyo. Tay, sige na po. Gusto ko lang pong ipaalam niyo sa amin na naririto kayo ngayon. Ipaalam niyo po sa mga naririto na nandito kayo. Pwede niyo po bang galawin itong lapis na to? Yan. Yan na. Yeah. Parang nagsisiso yung lapis eh. Ayaw niya makipag-communicate eh. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. Kaya ba na off yung ilaw? As in, ano yung ilaw? Yan. Focus mo nga sa may likod ko. Merong nasa side ko. Sa may likuran ko. Hopefully, makapture yung shadow. Dito sa may likod ko. Ito, sa may side na to. Hindi naman po makipag-usap kayo. Wala naman po akong intensyon na guluhin kayo. Gusto ko lang po malaman kung anong dahilan bakit naririto pa kayo. Sumisigaw. Anong meron sa cabinet? Ba't dito mo ako pinapunta? Tapos ayaw mo makipag-usap.
Ayaw siya makapag-usap eh. Amoy sigarilyo talaga. Naaamoy ko yung upos eh. Pa ako pinaalis. Pinapaalis niya ako eh. Ayaw niya makapag-usap. Wala akong ang gulo niya. Tsaka parang disturb eh. Parang pabalik-balik siya sa taas. Taas, pababa, tataas, pababa. May mga binabanggit siyang pangalan pero hindi ko alam kung kanino natin i-confirm. Meron siyang binabanggit na pangalan, Jimmy, and then Pearly. Hindi ko alam kung kanino i-confirm. Pero try natin kung sakaling pero tayo makakausap. Hindi na siya ganoon ka-active eh. Pero may presence pa, hindi lang siya ganoon ka-active. Kasi mukhang hindi na siya ganoon kalakas. Tayo, pwede po ba sa huling pagkakataon? Baka naman po pwede galawin niyo lang po itong pencil. Para po sa confirmation na narito kayo at tinatanggap niyo po kami dito. Bakit po ba kami pinaalis? Bakit po? Ano pong dahilan? Napipil ko lang yung actually napipil ko lang yung sama ng loob ng matanda, pero hindi ko alam kung anong reason, bakit masama yung loob niya. Parang, galit siya, galit siya sa isang tao. Pero, ayaw naman niya sabihin kung kanino. Tay, hindi niyo po ba kayang galawin itong pencil? Sana po, subukan niyo po na galawin ito. Paramdam niyo po sa amin na narito kayo. Alam ko po kaya niyo yan.
ayaw talaga niyang kapag-communicate. So, ito po yung ganito yung sinasabi ko, no? Ang pag-spirit questing po ay hindi laging nagiging successful, lalo-lalo na kung naghahanap tayo ng evidence. No? So, ito pong ginagawa ko, ito po ay matandang pamamaraan na kung saan, kung talagang willing ang isang spirits or entity na makipag-communicate, gagalawin niya po yan or makikinig siya sa atin. Problem is, as of now, medyo disturbed siya. Hindi ko alam kung anong reason niya, pero paulit-ulit niya lang sinasabi, pinabayaan niyo ako, umalis na kayo. Yung ganon. So, hindi ko po alam kung ano yung reason. So, hopefully, makakuha tayo ng sagot during interview doon sa mga tao na nakakilala kay tatay na naririto. Okay, so, I guess, for now, hindi ko po pwedeng pilitin kasi ito pong area na to, itong, ay domain niya po ito supposed to be. So, dapat, yung presence niya po sana enough para mag-ano dito. Kaya lang, since disturbed siya, hindi siya nag-stay sa isang lugar, yung energies niya po ay kalat. Hindi natin siya naiipon sa isang lugar. Kaya medyo may hirapan tayo makapag-communicate sa kanya. But then, susubukan natin kasi actually hindi lang naman po ako yung magsasagawa dito ng ano. Pero hopefully, sa kanila makakuha sila ng communication. Pero as far as I know, sa ginagawa ko ngayon, ayaw niya makipag-cooperate. For some reason, hindi ko po alam kung bakit ayaw niya or maaring ano siya doon sa galit niya. Masama yung loob niya kasi iyon yung nare-receive ko na imprints doon sa lugar, yung sama ng loob. So, kung ito sana ay enough para ma-invite natin siya, sana yung kanyang memories dito sapat para magstay siya at makausap natin. Kaso, come and go siya. Ibig sabihin, more or less, sa ganun pong senaryo, no, more or less is yung spirits ay willing to move on na. Medyo dinidetach na niya yung sarili niya dun sa lugar. Maaaring meron siyang ayaw maalala, kaya ayaw niya bumalik-balik. So para ang nangyari kanina, winelcome lang niya tayo at sinabi niya sa akin mula sa baba, bago ko umakyat, sabi niya, yung pinto sa kanan, mayroong aparador na nakadikit sa wall, which is ito nga po yun. Problem is, ayaw niya ng open communication ngayon. So ito po yung mga bagay na hindi natin pwedeng pilitin. No? Ito po yung mga bagay na hindi ko kayang sagutin, kundi yung spirits lang po mismo ang makakapag-decide, hindi po ako. Otherwise, mauuwi po tayo dun sa katulad ng ginagawa ng iba, nagagawa ng way para lang makagawa ng communication to the point na pepekein nila yung communication, which is hindi po dapat kasi hindi magiging authentic yung experience kapag pinilit mo yon. Marami pa pong lugar, marami pa pagkakataon na maka-establish tayo ng communication the old ways. Tandaan nyo po, by the next time, ibang way naman po yung papakita ko sa inyo, but this is one of the old ways na ginagawa. Tandaan nyo, kung ano yung ginamit ko dito, dati na po yung ginagamit. And so far, wala pa po ako nakitang gumagamit ito sa ngayon. So sana, naunawaan po ng mga manonood na hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging successful ka for communication. So with that, iwanan natin sandali ito at tingnan natin kung magkakaroon ng galaw. So mag-iwan lang po tayo ng cam na nakatutok dito.
Tapos yung ano pa, yung isa pang naalala ko dyan, meron kaming meron kaming helper noon. Ano kami, parang tinago niya kami sa bahay. Sabi, "Uy, dyan lang muna kayo." Tapos kumuha siya ng kutsilyo. Lumabas siya dun sa garahe kasi sa dulo, may nakita daw siyang tao. So thinking niya, nilooban kami. Eh wala yung papa ko dun. So natakot yung helper. May dala siyang, parang ina-defend niya siguro kami kaya may dala siyang kutsilyo nun. Nung dumating yung AirPods ko, sabi, ba't may may dala kang kutsilyo? Sabi niya, hindi kasi manong may nakita akong mamang malaki dun sa sa dulo. So para akala na nilooban kami. Pero wala naman kasi nung tinignan wala namang tao dun sa dulo eh. Tapos isang hindi ko rin makakalimutan, yung pamangkin ko si Christian. Mga siya, 3 years old siya, nagbabike siya. Ngayon doon sa dulo, abang nagbabike si Christian, bigla siyang nagmadali siya pabalik dito sa harap, papunta sa papa ko. Sabi ng papa ko nun, "Oh, bakit ka? Bakit ka bumalik dito, nagmamadali ka?" Kasi may nakita din daw siyang malaking mama doon sa dulo. So parang yung nakita na helper namin, saka si Christian, parang same same sila nang nakita. About naman sa mga dating mga nakatira, kasi kanina, di ba may mga nabanggit na names. So, may isang kapitbahay kami dati dito sa nakatira sa pangalawang pintuan, si Ate Perling, kung baka makapalo dito. Pero siya yung I think siya yung name na nabanggit or narinig ni Sir Ed na Pearly. Kasi sobrang lapit talaga nung pangalan na yun. Tapos siya dito, siguro more than 15 years silang nakatira dito and nagpang-abot sila nila Manong dun sa kumbaga nagpang-abot sila, nakatira sila dito at the same time dito sa apartment na to. So, yun yung common na kwento dito sa sa apartment. So, mga ka-adventures, ito po discuss ko po sa inyo yung nangyari kanina. During our investigation, actually, maliit lang naman po yung compound, maliit din naman yung apartment. So, ang napansin ko pong una is yung paglapit namin doon is medyo mabigat sa ulo. Alam mo yung pangaramdam na para kang nasusuffocate pero although nakakahinga ka pero parang may suffocation at saka mabigat sa ulo. And then, merong ringing of the ears. So meaning, merong imprints doon sa lugar na medyo naiipon. Okay. Kaya lang, since wala po akong idea kung sino yung mga tumira, ano yung itsura ng mga tumira, nagre-rely po ako doon sa makikita ko, sa mararamdaman ko. Una, meron akong nakita na siya yung sumunod sa amin pag akyat ko doon, is yung matabang lalaki na medyo malaki yung tiyan, pero hindi naman siya kalakihan. And then, sa bandang side ko, during the time may tinatawag ako, merong feeling na merong shadow na nakatayo sa gilid ko, which is wala po akong idea dahil hindi ko siya nakikita dahil nakatalikod ako. And then merong mga several names na binabanggit at saka yung paulit-ulit na parang alam mo yung karakter niya nung nabubuhay pa siya na parang stricto, matapang, kasi ang sabi niya, umalis kayo. Yun yung sinasabi niya. Kaya kami naman is medyo naging aloof din ako kasi for a while dahil iniisip ko kasi baka biglang maging wild siya or kaya dahil hindi namin sinusunod na hindi kami umaalis during the time na sinasabi niya umalis kami. Pero we tried our best to communicate using the old ways. But it seems na hindi po cooperative yung spirits. So ito po yung katotohanan kapag ikaw ay nag-investigate o nag-explore at ginagawa mo yung proper way. Ibig sabihin, hindi ka nagdadaya sa mga videos mo, boring. Totoo yun, magiging boring yung investigation dahil mag-aantay ka ng mahabang oras para makakapture lang ng evidences. But then, hindi po tayo pinalad ngayon, pero who knows, baka naman sa audio may mga narinig. So, abangan nyo po yung pag-upload nito para malaman natin. Kasi minsan,
kahit hindi kami aware, minsan nadadaanan lang ng cam o kaya naman nahahagip ng audio. So, pero during the communication, since pinipilit ko naman, nag-a-attempt ako na makiusap, na paggalawin yung pencil, pero nothing seems to happen dahil hindi siya willing for communication. Or possibilities is that masyado nang matagal yung panahon nung time ng pagkawala niya. So ang natitira na lang po doon sa lugar is yung sabihin na natin mancha na medyo malabo na o yung imprints. Kaya hindi na siya ganun ka-capable na magpagalaw ng bagay. So tinatawag ko siya, but then ang lumalapit nga is yung matanda na medyo malaki yung tiyan, which is magpipit daw sa description nung father ni Sir Lance. That means talaga siya yung merong strong imprint sa lugar kasi kanya tong lugar. Basically, siya yung may capability na magpaalis sa amin o siya yung may capability na mag-roam around sa paligid. So, yun lang po mga adventurers at sana po patuloy niyo po kami suportahan at abangan pa yung susunod naming mga adventures. Sama-sama po tayo na manood sa mga susunod pa naming lakad, sa mga adventures na ating susuungin. Maraming salamat po. Ito po si Ed Kaluwag. At lagi niyo pong tatandaan, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.